A day in my life as a factory worker here in Taiwan. So ayun nga guys, kakatapos lang ng duty namin and nag-duty kami ngayon ng 12 hours. Syempre, alipin tayo ng mga salamin. Syempre, dahil pagod tayo, deserve nating kumain. Ayan guys, dumiretso kami dito sa Hot Pot Restaurant. Parang bago lang ito. For only 160 and buffet na siya guys. And ayan, ang daming option. May mga juice, coffee, popcorn. Makakakita kayo dito. And syempre, dahil rest day tomorrow, magkakape tayo guys para may panlaban tayo sa puyatan mamaya. Ako nga guys ay tuwang-tuwa kasi itong restaurant na pinagdalahan sa amin ng katrabaho namin is ang ganda kasi mura na tapos ang dami pang option na pwede mong makuha. Tingnan mo naman, ang saya-saya nila guys. Ang sarap din ng food. So ayan guys, syempre yung rice hindi mawawala and lahat kami nagkape. Ay hindi pala sila coffee, milk and chocolate yung kinuha nila. Ako lang yung malakas ang loob na nagkape ng gabi kasi nga may laban ako mamaya. O hindi kung anong laban ha. Pala ko lang magpuyat kaya huwag kayong judgmental dyan. Wala tayong love life ngayon. So, dahil Chinese New Year is coming nga guys, excited na ang lahat dahil malapit na kaming makapagpahinga ng mahaba-habang panahon. And of course, ako excited na kasi namimiss ko nang pumunta ng Taipei kaya hindi na talaga kami makapag-intay. Anyway guys, itong hot pot pala na in-order ko is pork and yung kinuha naman ng katapat ko, ayan niya, is beef. So, and the rest is pork na. So, syempre, hindi kami nag-seafood. Sa lahat pala nakatrabaho ko dyan, kung gusto ninyo pumunta dito, arat na, ano pang inaantay ninyo, malapit lang ito dito sa Mainnet. And guys, of course, hindi ito pag-endorse ng restaurant. Charot lang. So, ayun guys, ang saya-saya nila. And by the ways nga pala guys, para sa lahat ng mga kaibigan ko dyan, mga viewers ko dyan na nasa Pilipinas, kung kayo ay nagbabalak mag-abroad or kayo ay gusto ninyo na makarating dito kay Taiwan and mag-work, may good news ako dahil nag-increase ang salary ni Taiwan, ang basic salary ni Taiwan. At syempre, alam ko naman na interested kayong malaman yan, kaya sasabihin ko sa inyo mamaya kung magkano nga ba. Pero wag kayong atat, hinahinay lang, pakainin nyo naman muna kami. So, ayan guys, shout out pala sa lahat ng aking viewers. Thank you so much guys sa panonood sa mga videos ko kahit na iilan kayo, sobrang na-appreciate ko kayo. And sa lahat ng mga katrabaho ko na nambubuli sa akin, sa vlog ko, na bago nila panoorin talagang ibubuli muna nila. Anyway, thank you so much guys and also shout out din po sa mga kapatid ko dyan na alam ko naman na pinapanood nyo din yung mga vlog ko, yung mga kaartehan ko dito. And of course, last but not the least, to my boyfriend. Hey babe, thank you for supporting my vlog, for watching my vlog. I love you. Char! Nag-inarte pa. So ayan guys, tapos na kaming kumain kaya nag-dessert kami guys. Ang sarap ng ice cream, grabe. At talaga naman guys, na sulit yung $160 ninyo. Kaya ano pang inaantay nyo? Larga na. Ano pang inaantay nyo? So pagkatapos namin kumain guys, syempre hindi mawawala yung maritesan. Ayun, nagchika-chika muna kami habang pinabababa namin yung kinain namin. Pinabababa, ano bang nangyayari sa akin? And yan na nga lang yung natira guys. And we are about to go home. And so ayan guys. So ito pala guys yung restaurant sa lahat ng gustong pumunta na malapit dito o katrabaho ko, hanapin nyo lang yan. Yorn. Sulit na sulit, hindi kayo magsisisi, promise. So anyway guys, ang basic salary nga pala dito ngayon sa Taiwan now is 27,470. So yun yung basic salary ngayon. So sa lahat ng gustong mag-apply, sa tingin ko worth it si Taiwan is consider. And yeah, pag nasa abroad naman talaga, medyo malaki yung kitaang kumpara sa Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin nun, yun yung matatanggap mo monthly kasi may mga deduction yan. Ngayon, depende sa company, kung malakas yung kumpanya ninyo, ibig sabihin may mga OT-OT, so lalaki yung sahod ninyo kapag may mga overtime kayo. Anyway guys, para sa lahat ng mag-abroad or mag-a-apply, ang advice ko lang is dapat malakas yung loob ninyo and dapat hindi kayo maarte sa trabaho. Alam nyo naman, kapag nasa ibang bansa kayo, hindi yung trabaho yung mag-a-adjust sa inyo. Dapat marunong kayong makisama and matuto na hindi mag-inarte sa trabaho. Kasi ang pag-abroad guys, hindi madali. Kung reality yung pag-uusapan natin, mahirap talaga.
Kaya kung ikaw guys mag-a-abroad ka or balak mong mag-abroad, pero alam mo sa sarili mo na magtatrabaho ka lang, depende sa kung paano mo gustong magtrabaho, nako beg X na yan, wag mo nang ituloy kasi dito sa abroad guys, hindi ka ang mamimili ng trabaho mo. Kahit pagod ka, kailangan mo magtrabaho kasi hindi ka naman papasok ng hindi pagod, di ba? Tapos lalabas ka ng hindi pagod. Ano yun? Sana hindi ka na lang umalis ng Pilipinas. At saka alam nyo guys, kapag OFW, yung mga nakikita ninyo ng ngiti, hindi lahat yan totoo. Ang dami niyang struggles. Kaya wag ninyong iniisip na kapag nag-abroad masarap ang buhay, kapag nag-abroad giginhawa ka, yung mga nasa abroad is ang sasarap ng buhay. Lahat yan hindi totoo guys. Sabihin na natin na kaya mong bilihin yung mga bagay na gusto mong bilihin, pero meron ka pa rin mga priorities and mga obligation na dapat gawin. So minsan yung OFW, yung ibang OFW, pinifake nila yung totoong nararamdaman nila, yung mga hirap, para lang mapakita nila dun sa family nila na okay sila. So sa lahat ng may family na nasa abroad, huwag kayong mag-expect na masarap ang buhay dito nung pamilya nyo na nasa abroad. Kaya be ano na lang guys, be kind. So yun lang yun, wag mag-expect ng so much or ng too much, basta yun yun. Gaya nga ng nakikita ninyo, ang saya-saya namin dito, pero pagod na kami guys, kung alam nyo lang. Pero di ba, para sa pangarap sa buhay, laban lang, ganon. So, ayun nga guys. Thank you for watching. So, nakauwi na kami. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!